Isa nga pong namumuong sama ng panahon ang bagong binabantayan ng Pag-asa at may posibilidad na maging bagyo. Kaya naman ang ilan nating kababayan ayaw pakampante at naghahanda na. Sa Pangasinan, sinusolusyonan na raw ang problema sa baha ng ilang lugar gamit ang isang uri ng isda. Narito po ang report. Kabilang ang Pangasinan sa top 10 flood-prone provinces sa bansa. May bagyo man o sadyang malakas lang ang ulan, binabaha ang maraming lugar doon. Isa sa mga nagpapalala sa baha ang pagbara ng ilog dahil sa mga water hyacinth. Isa sa mga naisip na paraan ng BIFAR para mabawasan ang water hyacinth ay paramihin ng red pacu o freshwater pampano sa mga ilog. Isa itong uri ng isda na kumakain ng water hyacinth. Ang 2 to 5 grams po ng water hyacinth, maubos po niya ng halos 2 days. Ganun po katakaw ang red pacu. Binabantayan ng Pangasinan PDRRMC ang low-lying areas at baybayin sa probinsya. Naka-standby ang water search and rescue team at pulisya sakaling bumaha at kailanganin ng kanilang serbisyo. Ang mga residente naman sa coastal barangays at yung mga malapit sa ilog naka-alerto. Patuloy rin ang monitoring ng PDRRMC sa lagay ng mga dam sa Luzon gaya ng San Roque at Binga Dam. Sa ngayon, malayo pa sa spilling level ang dams. Sa bayan ng Bulinaw, tiniyak ng mga otoridad na may papatupad ang administrative order ng bayan na nagbabawal sa pagpalaot ng anumang fishing vessel o bangka kapag masama ang panahon. Pinag-aaralan na rin ng Municipal Council na magpasa ng ordinansa para pagmultahin ang mga boat owner na papayagang pumalaot ang kanilang mga mangingisda kahit pa may gale warning ng Pag-asa. Hindi man maulan ngayon sa Davao City, handa pa rin daw ang mga Davaoenyo. Sa Barangay 74A na madalas bahain, nag-flood drill ang mga opisyal at presidente ng barangay. Kunwari rumaragasa sa barangay ang baha at agad rumisponde ang rescue teams. Ang mga residente naman, maingat na lumabas ng kani-kanilang bahay, bitbit ang mahalagang gamit.